Pinagpapaliwanag ng Kamara ang ilang opisyal ng Administrasyong Duterte dahil sa hindi nila pagsipot sa pagdinig tungkol sa umano'y gentleman's agreement ng dating Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Wala ni isang opisyal ng Administrasyong Duterte ang dumalo sa Joint Committee hearing ng Kamara tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ikinadismaya ito ng mga mambabatas. Nakakaramdam po ang inyong lingkod na parang umiiwas yung ating mga opisyales ng nakarang administrasyon. Huwag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. Pinadalhan ng imbitasyon sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero tanging si Medialdea lang ang nakapagpadala ng sulat at kinatawan na nagpaliwanag na may nauna ng commitment ang dating kalihim. Kahit na buong magdamag tayo magtanong rito, yung mga Coast Guard, whoever the resource persons are here, could not answer our questions. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here. Panawagan din ng ilang kongresista, imbitahan mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Pero ayon sa chairperson ng National Defense and Security Committee na si Raul Tupas, there is no need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as yung sa former. Nagbaba na ng show cause order ang komite para magpaliwanag sina Esperon at Lorenzana sa hindi nito pagdalo. Samantala, nanindigan ng dating commandant ng Philippine Coast Guard na walang sinabing gentleman's agreement sa kanila tungkol sa West Philippine Sea. During my time, from 2016 to 2022, we have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights in the South China Sea and West Philippine Sea. Ang malinaw ayon sa Justice Department, kung meron man daw kasunduan ng dating administrasyon sa Chinese government, ito ay rescinded o pinawalang bisa na. Kaya naman nanawagan ang Philippine Coast Guard na tapusin na sa lalong madaling panahon ang pagdinig dahil nagdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pero hindi pumayag ang mga kongresista na itigil na ang pagdinig. That if it is proven that there was that agreement, shouldn't there be accountability, Mr. Chair? Because that would be, betrayal of the Constitution. Ipagpapatuloy pa ang pagdinig ng Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.